Hello guys, ito na nga ang ating part 4 sa hydrocele journey ng aking baby na si Patantan. So ito guys, nasa hospital na sila and naka-admit na sila dyan. Thursday to February 22. Buti na lang guys, yung kasabay ni Patantan na operahan is kaedaran niya lang. Kaya ayan, nalilibang siya, may kalaro siya habang naka-admit sila. Kasi nga ang aga pa nito guys, 4 PM nung Thursday, February 22. Yung operation nila is kinabukasan pa, Friday, February 23. 10 AM ng umaga. So ayan, hinahanap naman daw ako ni Patantan, lalo yung pag-aakit nila, nasan daw si mama. So sabi ni papa niya, nasa baba lang ako. Kasi bago sila makit sa taas guys, hindi muna ako umalis para makita pa ako ni Patantan. Pinapabidyohan ko na nga lang si Patantan at isend sa akin para naman update ako sa nangyayari kay Patantan doon. Kasi first time namin guys na hindi magkakasama and sila lang dalawa ng papa niya. So ito na guys, February 23, 2024, araw ng operation nila. 10 AM, nilagyan na nga ng dextro si Patantan. So awang-awa ko kay Patantan dito. So makikita niyo sa mukha niya na nasasaktan talaga siya. So nakakaawa talaga. Hindi siya makausap dyan. Tapos ito guys, yung pangalawang video call namin, medyo nakakatawa na si Patantan kasi nilibang ni papa niya, no, daw sila ng video ng sa phone, YouTube. So ayan, nakakangiti na siya. Pero naaawa talaga ako nito kay Patantan kasi syempre bilang nanay, mas gusto natin na tayong kasama ng anak natin sa mga pinagdaraanan nila, na lalo na pag ganyan na hospital sila. So, nakakaawa. Pero sa mga magtatanong na naman kung bakit hindi ako yung kasama ni Patantan sa hospital na nagbabantay, kasi nga po, hinanapan ako ng vaccine card. So, nasabi ko nga doon sa inyo sa unang video na wala akong vaccine card kasi hindi ako nagpa-vaccine. So, yung asawa ko lang yung may vaccine sa amin, kaya siya yung nagbabantay kay Patantan. Pero nung time na to guys, hindi naman hinanap yung vaccine card ng asawa ko. So, sabi ko nga sana ako na lang yung sumama kay Patantan, ganyan-ganun. Pero kasi, nag-aalangan din ako kasi baka mamaya after ng operation, hanapin yung vaccine card. So, ayun guys, hindi na lang din namin talaga pinilit. So, dito guys, nililibang-libang lang namin si Patantan sa video call kasi nga para hindi niya maisip yung sakit nung dextrose niya. So, ayan, nagkukwento siya dyan, mga ginagawa niya, and syempre, tinatanong niya kung nasan daw ako. So, sabi ko, nandito lang ako sa baba, anak, hihintay lang kita dito lang ako. So, ayan, ganun, guys. Marami pa kaming kwentuhan dyan. So, pero nasa bahay ako nito, guys, naglilinis ako para pag uwi niya malinis yung bahay. Kasi medyo maalikabok yung bahay namin. Kasi open siya, kaya madaling maalikabukan. So, ganun. So, habang ka-video call ko sila dito, guys, napansin ko nga na perong nakadikit sa gilid na papel. So, tinanong ko kung ano yun. So, ayun nga, nakalagay yung fasting time nila ng 3 AM, bawal kumain, bawal uminom. Basta, bawal talaga pakainin yung bata, hindi talaga mag-fasting. So, yung ibang nakausap ko dito na, yung iba nga pinapauwi, hindi na ina-admit ng matagal, tapos babalik kinabukasan para sa operation. So, ngayon, ina-admit na nila ng mas maaga, kasi nga daw, hindi daw nasusunod yung fasting ng bata. So, kaya ayun guys, sa mga susunod na pupunta dito sa hospital na sinasabi ko sa inyo, so, ayun guys, admit na diretso pagka the day before the operation. So, ayun guys, nagbabay na rin ako nito sa kanila kasi nga nagdililisin ako ng bahay. And nag-aantay rin ako ng tubig kasi wala kaming tubig. So, ang hirap ng deliver lang yung tubig nyo. So, ayun guys, nagbabay na nga ako nito para makapaggayak na rin and makapunta na rin ako sa kanila doon para paglabas nila is makikita kaagad ako ni Patantan. So, iisipin niya lang na andun lang ako magdamag at naghintay sa kanya. So ito guys, papunta na kami sa hospital. Sobrang mabilis lang yung biyahe namin dito kasi nga hindi na traffic, hindi na rush hour, and syempre maluwag na din talaga yung mga sakayan ng bus na gantong oras. 1 PM na to. So kasama ko nga pala yung mother ko. Kasi itong mother ko supportive siya. Pati yung father ko syempre. Alam niyo ba, napakaswerte namin sa mother and father ko kasi lagi silang nakasupport sa amin. So nagbigay pa sila sa amin ng pandagdag para sa mga gagastusin namin sa PhilHealth and dito sa operation ni Patantan. Pero wala naman kaming binayaran. So binibigyan nila kami kahit alam naman nila na kaya naman namin supportahan, ganyan gano'n. Ang sa kanila lang, sinasabi nila bakit nila kami binibigyan ng pera, kaya naman namin. Sinasabi lang nila na hindi naman daw para sa amin yun, kundi para sa anak namin, sa apo nila kay Patantan. Kasi gusto nila na nabibigyan nila yung apo nila. So pag ganito yung mga magulang yung sobrang swerte nyo, and sobrang swerte nyo talaga namin, and thankful kami sa parents ko na ganito sila sa amin.
Pagbaba namin ng Balintawak guys, tumatawag na nga itong aking asawa. So, sinagot ko yung tawag niya nung nakasakay na kami sa carousel. So, ayan, pagtingin ko, pagbungad, ayan, si Batantan. So, nagising siya. So, after niya maoperahan, nagising siya. Pero may ano pa rin siya ng anesthesia guys, kaya ganyan yung itsura niya. So, umiiyak siya dyan guys. Tawag lang siya ng tawag sa akin ng mama, mama. So, naiyak ako niyan guys. Naiiyak ako niyan nung time na yan. So, habang nire-record ko din tong voice over ko guys, naiiyak din ako kasi naalala ko yung sitwasyon niya niyan. So, papunta na ako dyan na. So, ganun na lang yung nasasabi ko. Malapit na si mama. So, nalabas ka na rin anak. Konting antay na lang, konting tiis na lang. So, ganun na lang yung nasasabi ko kay Patantan. So, naiiyak ako. So, ayun guys. So, sinasabi ko na lang sa isip ko na sana ako'y nandyan, ako'y kasama mo, so ganun ganyan. So ayun guys, sobrang nakakaiyak pag nakikita mo yung anak mo na nasa ganyang sitwasyon. So what more pa kaya yung ibang mamis na may pinagdaraanan ngayon na malala yung mga anak nila. So sa mga mamis dyan may pinagdadaanan, so maisingit ko lang. So isang mahigpit na yakap para sa inyo and lakasan nyo lang yung loob nyo. So, mabalik tayo sa operation ni Patantan guys. So, naoperahan siya ng mga 1 PM na yata and I'm not sure kung 12 PM or 1 PM. Basta 30 minutes lang yung tinagal ng operation, sabi ng asawa ko. So, sobrang bilis lang guys. Isa lang yung operation na ginagawa sa hernia at sa hydrocele. So, ayun guys. Sobrang tagal ng fasting nila Patantan dito. So, nakakaawa yung bata pagka inooperahan guys. Grabe, sobrang hirap ng gantong sitwasyon guys. So, nakakaiyak. Parang ikaw na lang yung masasaktan para sa anak mo. So, ayan guys. So, ayan, nakarating na kami dito sa hospital guys. And syempre, nakaupo lang muna kami. And naghihintay lang sa paglabas nila Patantan. So, yung mama ko naggalagala sa labas. So, ako nakaupo lang dito kasi gusto ko paglabas si Patantan, makikita niya ako. So, ayan guys, nakalabas na nga si Patantan. So, ayan, sobrang saya ko na makita ko yung anak ko. And, kasi hindi niya pa ako makausap dito. Nag-taxi na lang nga kami since kaka-opera lang ni Patantan. Ayaw namin siyang matagtag sa biyahe. So, nag-taxi kami hanggang SM North. And doon naman sa SM North kasi is van yung sasakyan. So, hindi pa siya masyadong makasalita dito. And, syempre, ayan, medyo tulala pa. So, ayan guys, nakauwi na nga kami dito sa bahay. And ayan guys, nakakangiti na si Patantan. Hindi na siguro masyadong masakit yung opera sa kanya. And medyo makulit na. So, ang hirap magsaway-saway kasi bawal silang maglikot, bawal tumayo. And syempre, bawal itaas yung paa. So, hindi yung ganyang taas guys, yung kabilang part ng paa niya, yung bawal itaas. So, ayan, and ayaw niya ipatanggal yan guys. So, ito lang muna ang aking update today. Thank you for watching guys. Hanggang sa susunod kong video. Samahan niyo ko ulit. Bye!